up yung pagkahuli po doon sa dalawang kapatid ng whistleblower. Ang sabi kasi sa news item, na ito hindi ko maintindihan ayon sa Philippine National Police, tinuturing ang dalawa bilang missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ano ibig niyo po sabihin doon? Kung matatandaan mo, Sir Alvin, na way back 2022, the CADG took cognizance of at least 8 cases involving 34 missing sabongeros. At from 2022 hanggang 2025 ay talagang humarap tayo sa mga challenges para mabuo yung kwento nitong mga missing sabongero. At isa doon sa napaka-importante po ay mapangalanan, mabigyang mukha natin yung isang ebidensya kung saan ang isang tao ay nakita na nag-withdraw sa ATM sa bandang Lipa, Batangas. At sa ating investigasyon, lumalabas na itong ATM na gamit itong tao na nakita sa video ay pag-aangin ng isa sa mga nakaulat na missing sabongero na nawala sa Santa Cruz, Laguna noong Enero 2022 na si Melbert Jan Santos. At ngayon nga po ay nabigyan na natin ng mukha at pangalan itong tao po na ito. Kaya sinasabi natin na isa ito sa missing link para mas mapalakas natin at least dun sa kaso nitong nakaulat na nawala noong Enero 2022. Isa pa pong kaso, Sir Alvin, noong April 2021, kung saan ay may mga lumabas ng video na may isang lalaki na na-identify natin, na-identify din ang kanilang mga kaanak na si Michael Bautista, na nakita sa video na bit-bit ng dalawang lalaki habang siya ay nakapotas at inilalabas sa isang lugar. At ito rin ang sinasabi natin ng mga patunay na itong mga tao na sinasabi natin ay nawala, binulipot. At itong dalawang taong hawak natin ngayon ang makakapag-patunay na doon sa sinasabi ni Julie Patidongan doon sa mga nauna niyang interview na di umano ay kanyang mga tauhan na may kinalaman at least dito sa dalawang kaso ng nawawalang sabongero po. So General, sinasabi mo itong dalawang ito, may ingunguso pa sila na mastermind doon sa pagpatay. May inunguso sila with respect sa naging participation nila ni Julia Patidongan at iba pang mga tao na nauna na rin namang pinangalanan po ni Julie Patidongan. Kung sino itong mga ito, sir, ay antayin po natin yung opisyal na pagsasampa po natin ng kaso sa Department of Justice para kung sa appreciation po ng DOJ ay sapat na po itong ating mga bagong hawak na ebidensya ay inaasahan natin na maisasampa yung mga karagdagang kaso pa laban sa mga tao na mga pinangalanan na nauna na ni Julie Patidongan. Tama. So, ibig mo sabihin, yung sasabihin itong dalawang ito, yung kapatid mismo ni Patidongan ay hindi tumigil at hindi sila ang may utak sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero. May nag-utos sa kanila as a scheme, kaya nangyari ito. Kasama na po yun sa inaasahan nating mga revelation nila, Sir Alvin, na maliban sa kanilang actual participation, kung unahin natin yung doon sa nag-withdraw ng ATM, malalaman natin kung hit and paano napunta sa kanya itong ATM ni Ginoong Melbert Jan Santos. Kasi meron na tayong certification from the bank kung sa ilan at magkano ang kanyang withdraw. At nakita doon kung paano niya withdraw at nawala on the same day itong si Melbert Jan Santos. So paano napunta sa kanya ang ATM? Sino ang nag-utos sa kanya? Kasama ba siya doon sa mga dumukot dito kay John Melbert Santos at tatlo pa niyang kasamahan? At sino ang nag-utos? Dahil no less than si Julie Patidongan, although hindi siya binanggit na mga kapatid niya itong mga involved, ang nagsasabi na maliban dito ay may iba pa siyang tinuturo na kasama sa pagdukot, kung kanino niya ibinigay itong mga dinukot at eventually ay nawala na nga ito at sinasabi may mga tao, matataas na tao at ang nag-utos sa kanila. General, sa ibang bansa po nahuli itong magkakapatid na ito, bakit po sila tumakas? Well, as to the reason at the motivation, bakit sa ibang bansa natin sila nakuha, hindi na siguro natin na iisipin ang pagkalalim-lalim dahil alam nila yung kanilang involvement, lalong-lalo na. Dalawang video ang lumabas, napanood natin yan at namukhaan sila doon. Ang talagang naging breakthrough na lang dito, Sir Alvin, ay nabigyan na. May mga mukha nakita natin na although yung sa ATM ay naka-face mask siya at yung isa namang video ay ganun din at sa gilid ang kuha
Pero kung may mga witnesses tayo na nagsasabi na kung sino itong mga ito, pagkabat natatakot, na humakap at lumantad talaga kung sino yung mga nagutos. At least ngayon po, no less than yung mga taong may actual participation ang magsasabi kung ano ang kanilang naging role dito sa mga nawawalang sa pumero po. Opo, pero yung iba naman, ang sabi, yung isa Robert Bailon, ito pa, unahin muna natin yan. Yung, iba, yung nakalagay sa passport name, Robert Bailon. Pero yun yung Ilakim, Patidongan na general. Iniban na niya yung pangalan niya sa Peking passport ang gamit niya. Tama po, nung ma-extract po sila nilang team po niya, General Makapat po sa isang Southeast Asian country po, ay he is possessing a passport under the name of Robert Bailon po. No, so pineki niya pala yun, ano po. So sa umpisa, kasali ba sa mga kakasuhan sa pagkawala ng mga sabungero itong tatlong magkakapatid na ito o hindi silang tatlo ay magiging state witness ng gobyerno? Kaya sa proseso kasi Sir Alvin pinaliwanag natin na kailangan muna silang makasuhan para later on sa application po ng prosecutor ay yung kanilang testimonya ay absolute necessity para mapatunayan itong krimen po na ito sa pagkawala ng litig sa bungero. So yun yung ipinaliwanag natin sa mga kaanak at sa ating mga mamamayan na kailangan po ito, requisite po ito na kailangan silang makasuhan para later on po ay ma-discharge sila at state witness po. Opo, so kailan po natin isasampa yung kaso general? Meron pong schedule po na pagpupulong po ngayon ang CIDG at ang DOJ para nga po isubite yung mga karagdagan pong ebidensya. Tinaasahan po natin na ito pong mga bagong ebidensya po natin isusulite would meet po yung requirements po ng reasonable certainty of conviction. So, pagkatapos po natin maisampayan na yung mga dokumento na yan, ngayong araw po na ito, ay inaasahan po natin na ang DOJ po ay maglalabas ng resolusyon para naman po sa kaukulang pagsasampa po ng information po laban po sa mga tao na pinangalanan natin noon at susuportahan po ito na iba pa pong ebidensya. So, as to whether formally pangangalanan niya si Atong Ang, kasi lumutang naman yan, sumagot na nga si Atong Ang, kinasuhan na nga siya ng libel, di ba? As to whether, kasi dati hindi formal yun eh. Hindi ba yung pagpapa-interview niya general, walang formal affidavit pa yun. Ngayon, magkakaroon siya ng formal affidavit naming persons na sinasabi niya utak sa pagpapadukot at pagpatay sa mga sabungerong ito. Tama po yan, Sir Alvin. Inaasahan natin na isa sa mga dokumento at ebidensya ang isusunod po ng CIDG ngayong araw po ay yung pong affidavit o sinumpaang salaysay po o at least extrajudicial confession po ni Ginoong Julie Patidongan naming other personalities na sinasabing may pinalaman dito sa kaso ng mga nawawalang sabungero po.